Ito yung sunod sa sinasabing topic natin. Ito yung sunod mga kababayan. Ito na. Vice ganda. Persona non grata na daw sa Davao. Totoo ba mga kababayan? Ito po. Pakita ko lang sa inyo mga kababayan Vice ganda. According dito sa sa News 5 post. Ito. BP Sara sa panawagang pagdeklarang persona non grata kay Vice Ganda sa Davao. Ipinaubaya daw ni Sara sa mga city council ang pagdesisyon kung idideklarang persona non grata sa lungsod ang comedian host na si Vice Ganda. Kasunod ito ng naging biro ni Vice Ganda sa kanyang concert kaugnay ng pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Pahayag ni Digong yan. Nasasakay siya ng jet ski sa West Philippine Sea. Kay Digong nang galing. Bakit ikinagalit ng mga DDS yan? Si Digong ang nagbiro. Magsakay ako dyan, jet ski. Ikutin ko West Philippine Sea. Ba't kayo nagagalit? Ibinitawan ni Digong yan. Lumabas sa putang inang bunganga niya yan. Pangalawa. At sa pagkakaditine ni Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands, totoo namang naditine. Anong gusto ninyong mangyari? Pipikit na lang kami. Kahit narinig namin at nakikita namin, pipikit na lang kami at magbungul-bungulan kami. Hindi naman kami didis. Anong gusto ninyo mangyari? Yung sinabi ni Digong na mag-jet ski sa West Philippines na hindi tinupad, tatahimik na lang kami at sabihin na lang namin, thank you. Sabihin namin, wala kaming narinig. Walang narinig kami yung mga DDS. Hindi totoo yun. Guni-guni lang namin yun. Parang flood control project yun. Guni-guni lang. Ganon? Pero pag yung binaboy ninyo si Lene, sinabihan yung lutang, sinabihan yung lugaw, okay lang. Pag bumawi ang mga supporter ni Lene na katulad kay Vice, hindi na pwede. Diba? Yung sinabihan yung peke na Vice President, lutang, lugaw, okay lang. Yung pangako ni Digong na jet ski sa West Philippines, hindi natupad. Pag pinuna, mali na. Mga DDS, tandaan ninyo, hindi lang po kayo ang may liig at may bunganga na ginawa ng Diyos. May mga liig at bunganga din po yung mga suporter ng ibang politiko. Kaya hindi po kasi, tandaan niyo mga DDS, hindi po palagi na ang dagat nag-high tide. Naglulutay din, katulad kay Kerwin Espinosa. Anong sabi ni Trillanes noon? Kerwin, siguraduhin mo na si Laila de Lima talaga ay may konektado sa droga dyan. Kasi baka pag bumaba si Digong, mag-iba yung statement mo. Hindi nagkamali si Trillanes, di ba? Anong sabi ni Kerwin Espinosa? Sorry po, Ma'am Laila, napilitan lang po ako. Pero anong sabi niya nung si Digong pa ang presidente? Totoo po yan. Di ba? Nung panahon ni Digong, nang bababoy si Digong, minura ang Panginoon. Binastos ang Santo Papa. Tinawag na stupid ang Panginoon. Ginawang kung ano-ano ginagago ang mga pare. Pinagtawanan pa niya kung ako Diyos, tapos ipako ako sa cross. Bakit ko papayag na ipako sarili ko? Dapat kidlatan ko na yung mga putang inang nagpako sa akin. Saan ka maniwala? Namatay ka, tapos babangon ka pa ulit. Ininsulto niya ang Katoliko. Ang mga DDS, tawang-tawa kayo, di ba? Pumapalakpak mga kayo mga putang ina ninyo. Tapos ngayon, binawian lang kayo sa totoong pangyayari. Galit na galit kayo. Asaan yung utak ninyo? Di ba? Sabi-sabi ni Digong dyan na mag-jitski-jitski. Totoo naman talaga. Sinabi niya, putang inang Digong na yun. Paluin ko martilyo ulo niyan eh. Sinabi naman talaga niya, mag-jitski-jitski siya. Binalik lang ni Vice yung sinabi niya. Tapos ngayon, nagagalit kayo mga putang ina nyo. Di ba? Tapos may pa-persona non grata pa kayong nalalaman. Putang ina! Kahit i-persona non grata ninyo, yung buong Maynila dyan sa Davao, wala kaming pake. Ano bang meron sa Davao? Pag pumunta ba kami dyan, makapulot kami na tagdag 5 sakong barita ng ginto? Putang ina, kahit i-persona non grata niyo yung buong pamilya ni Vice Ganda dyan, hindi kayo kawalan mga putang ina ninyo. Ano bang meron dyan sa Davao? Kahit ako, persona non grata niyo dyan, wala akong pake. Ano bang mapapala namin? Ikakagutom ba ni Vice Ganda yan? Ikakagutom ba ni Vice yan? Yung i-persona non grata niyo siya dyan? Nakakatulong ba kayo?
Sarili nyo ngang lugar, hindi nyo masugpo-sugpo yung baha, tapos magpersona ng grata pa kayo. Bakit? Ni minsan ba? Anong gagawin ni Vice dyan? Ikakababa ba ng moral ni Vice yan? Ikayo-kayo na nga lang. Kaya nga, sakupin ninyo yung buong Davao, angkinin nyo yan, kay pare-pareho naman kay mga bobo. Kahit ubusin nyo yung Davao, angkinin nyo yung Davao, at sabihin nyo ang Davao, palitan nyo ng pangalan yan, DDS country, wala kaming pake. Bakit? Hindi naman kami kumuha ng bigas dyan. Hindi kami yumaman mula dyan. Nagtatrabaho po kami. Di ba? Anong meron? Dito pa. Kasunod nito ang naging biro ni Vice. Sinabi naman ni Acting Vice Mayor Arrigo Duterte da Seca na mayroong mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa rito. Diba? Buti pa yung batang acting vice mayor na pag-isip-isip pa. Davao City will not be distracted by cheap insult and distasteful joke made for clout ania. Diba? Alam mo, sa totoo lang mga DDS, putang ina ninyo, wala, kung ako in behalf of Vice, wala kaming pakialam. Kahit iban ninyo si Vice, kahit ako, inahamon ko kayo, iban nyo ako dyan. Sabi ni Virgilio, yung punto mo, Bisayang-Bisaya. At least ako, naintindihan si Sara nga, pumilit mag-English Virgilio? Kahit Bisayang-Bisaya yung punto ko, hindi ko tinangging Bisaya ako. Bakit si Sara? Pinilit mag-English kahit ang pangit pakinggan. Nagreklamo ba kami? Ano naman nga kung Bisaya ang punto ko? Diyos ko, si Sara nga nagpupumilit mag-English, nagreklamo ba kami? Hindi nga alam mo yung English ng bobo, nagreklamo ba kami? Di ba? Ano naman ngayon kung Bisaya ang punto ko, Bisaya naman talaga ako, pero ako lang po yung Bisaya na hindi DDS. Di ba? Okay ng ina mo. Wala kang pake kung Bisaya ang punto ko, pero at least hindi ako DDS. Di ba? Tandaan mo, marami din pong Bisaya, hindi po DDS. Kayo lang naman yung, hindi naman Bisaya ang Davao Davawin nyo ang tawag sa inyo, hindi kayo Bisaya. Ang Bisaya dapat Cebu, kasi Bisayas yan. Davawin nyo kayo. Ano naman ngayon kung Bisaya ang punto ko, ikakamatay mo? Bakit kung magbisaya ako dito, putang ina mo kang pistingyawa ka? Ikakayaman mo? At least, kahit nagbisaya ako, naintindihan ng tao. Maskin ikaw nga, napasilip ka dito Bakit? Kasi masakit? Kasi totoo? Di ba? Wala akong pakialam kung Bisaya ang punto ko. Ang sa akin dito, wala kaming pake kahit ipersona ng grata ninyo yung buong taga Luzon at taga Visayas dyan sa Davao. Kasi higit sa lahat, wala kaming pake. Ano bang meron dyan sa Davao? Ikakayaman ba namin yan? Pag hindi kami makapunta dyan? Di ba? Ikakayaman ba ni Vice yan? Mawawalan ba siya ng isang hikaw? Mapuputulan ba siya ng isang bulbol? Pag napersona ng grata siya dyan? Putang ina, bububo ninyo. Alam nyo, ang tanging gawin ninyo kay Vice, huwag persona ng grata. I-unfollow ninyo. Putang ina nyo, bobo. I-unfollow ninyo. Hindi yung persona ng grata. Hindi kakahirap ni Vice yan. Diyos mio Marimar, mas lalo pa, tignan nyo, yung concert ni Vice, magkakaroon pa part 2 yan. Niwala kayo sa akin. Ito mga DDS, alam ko namang bobo kayo, pero bigyan ko kayo ng aral. Kay Ma'am Norma Duro, maraming salamat po ma'am sa iyong 3,200 yen super sticker. Thank you so much po. Bigyan ko kayo ng aral, mga DDS. Yang ginawa ninyong persona ng grata kay Vice, o yung pagpupuna ninyo kay Vice, ikakayaman ni Vice ganda yan. Bakit? Good or bad, comment or bashing is part of publicity. Kasi bobo nga naman kayo, hindi nyo alam. Katulad sa akin, tignan ninyo, the more na puna kayo ng puna sa comment section, the more na bash kayo ng bash sa aking live, hindi nyo alam kumikita ako. Kasi bobo nga kayo na DDS. Kailan ka nakakita ng DDS na matalino? Wala po. Either good or bad comment or bashing is part of publicity.
Yung ginagawa ninyo, akala nyo ikakahirap ni Vice yan? Tapos may mga nag-comment pa, dapat daw tanggalan ng endorsement. Bakit? Sino bang negosyanteng taga Davao? Ang Jollibee ba? Ang McDo ba? Taga Davao ba may-ari niyan? Huwag kayong tanga. Di ba? Yun bang Showtime? Sa tingin ninyo, tatanggalin si Vice sa Showtime kasi binastos niya si Digong? Putang ina, yung ABS-CBN galit na galit kay Digong. Mas malalo pa na pasikate nila si Vice. Ang bububo nyo kasi. Good or bad, comment or bashing is part of publicity. Niya? Mga tanga kayo. Bobo, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit at mahihirap na lahi. Mga putang ina ninyong DDS. Di ba? Yan ang tatandaan ninyo. Kahit iba ninyo si Vice dyan, buong buhay niya at buong pamilya niya, hindi niya ikakahirap yan. Mas lalo pa, yayaman si Vice dyan. Mga tanga. Mga inutil. Kita nyo si Rindon Labador? At bukod dyan, mga kababayan, ito pa. Tignan nyo yung bingot. Si Sir Jack ba yun? Yung bingot na pinupuna yung mga bakla. The more na binabash niya yung mga bakla, dumami followers niya. Kasi bobo nga kayo, mga DDS. Putang ina ninyo. Di ba? Pabor kay Vice yan. Mga tanga. Ito pa, bukod dyan mga kababayan, sa pagdeklara daw di umano at pinaubaya daw ni Sara na persona non grata, bahala na daw ang taga city, no? At sangguniang panglungsod. Ayan na po ayan po yung ginawa nilang persona non grata daw. Ito, resolution. A resolution declaring Jose Marie Bisiral or aka Vice Ganda as persona non grata in Davao City. Ayan, Republic of the Philippines. Ayan. Sangguniang lungsod ng Davao. Ayan po yung ano. At bukod dyan mga kababayan, yung 20 million daw na followers ni Vice, mga kababayan, 19 million na lang. Yung 20 million, 19 million na lang. Ito, bigyan ko kayo ng dagdag kaalaman, mga putang inang bubong DDS. Kahit nga gawin yung 15 million yung followers niya ni Vice dyan sa Facebook, hindi lang po yan ang pinagkukuang kita ni Vice. Iba po ang kinikita niya sa Facebook, iba ang sa YouTube, iba ang sa pagtatrabaho niya sa Showtime. Tandaan niyo, mas malaki ang kita ni Vice sa Showtime kaysa sa Facebook at sa YouTube niya. Kaya wala pa ring effect yan kahit gawin ninyong 1 million na lang followers niya dyan. Bakit? Hindi naman po lahat ng followers ni Vice dyan bobo. Tandaan niyo, kadalasan sa followers ni Vice kakamping at loyalista. Akala ko ba 32 million kayo? Bakit yung 20 million ni Vice, 1 million lang nawala? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ang patunay na ang mga DDS umuunti-unti na. Bakit? Yung 20 million followers ni Vice, 19 million na lang. Ibig sabihin, 1 million lang ang nawala. Ngayon mga kababayan, tatanungin ko kayo, maniwala ba kayo na 32 million pa mga DDS? Kung 32 million, bakit hindi nila kayang panalunin yung Duterte? Kung 32 million sila, dapat panalo lahat yung Duterte. Di ba? Akala ko ba 32 million kayo? Yung 20 million followers ni Vice, 19 million na lang natira. Asaan yung Asaan yung 32? Yan ang nagpapatunay na unti-unti na kayong nalulusaw. Ang sabi pa nga dito, hindi po automatically 1 million ang nawala dyan. 100K lang po. Ibig sabihin mga kababayan, hindi nga umaabot ng milyon na ang mga DDS. Lusaw na po sila. Ito, sabi ko sa inyo, kung talagang 32 million ang mga DDS, edi sana yung Duterte senador ni Sara, panalo sana lahat yon. Bakit dalawa lang ang pasok, si Bongo lang at si Bato? Tapos ngayon, kung 32 million kayo, bakit hindi nyo kayang tanggalan ng followers si Vice? Mananatili pa rin 19 o 200 plus lang daw ang natanggal. Diyos mio, Marimar. Palibasa kasi, hindi na po ako magtaka kung nasaan yung 32 million kasi kadalasan nga sa mga pangalan ng confidential fund ni Sara, puro ghost.
puro multo. Yeah. Baka yung 32 million, mga multo din po yun. Yeah. Hindi nga ako naniniwala na may 7 million si Kibuloy. Hindi nga siya nanalo kung may 7 million siya. Di ba? Mga DDS, wag na kayong magpakatanga. Aminin nyo na, bobo talaga kay tanginan nyo. Yeah. 32 million pero yung followers ni Vice, 100,000 lang nawala. Asan kayo? Yeah. Tapos ipersona ng grata ninyo si Vice. Pati nga si Auntie Claire, si Auntie Claire na pa-react. Sino ba yan si Auntie Claire? Ito, si Yusek Claire Castro. Ano sabi ni Yusek? Pakinggan ninyo, mga kababayan, sabi ni Yusek Claire. Wait lang mga kababayan. Ito. Challenge. Nawala. Ano ba yan? Ito sabi ni Yusek Claire, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ito po. Now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. So, ba't kayo nagagalit? Siya naman nagsabi nito eh. Now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. So, ba't kayo nagagalit? Di ba? Siya naman nagsabi nito eh. Now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Bakit? Kanino ba galing ito? Kay Pangulong Duterte. So, ba't kayo nagagalit? Diba? Nagagalit sila sa salita ni Digong kasi bakit? Napahiya kasi sila. Hindi sila galit doon na binastos ni Vice. Nagalit sila kasi napapahiya sila. Kasi sila yung mga putang inang DDS na sumuporta kay Duterte na puro drawing. Sa build, puro palpak. Sa pamumuno, puro palpak. Sa pagkakulong, palpak. Sa pagsuporta, palpak. Yeah. Sa pamumuno, bobo, palpak. Yeah. Kaya sila nagagalit. Pagdating kay Sara, walang kwenta, palpak. Pagdating kay Digong, nakulong, palpak. Build na pinagyabang, bumagsak ang tulay, palpak. Yeah. Tapos pag pinuna kayo, galit kayo. Yeah. Putang ina ninyo. Uminom kayo Sunrox. Yeah. Baka sakali magbago pang ihip ng pananaw ninyo at pakiramdam ninyo. Wag po kayong magalit. Hindi po masama yung sabihin ni Vice, for DDS promo only. Prep to, dahig, for the ICC. Totoo naman talaga eh. Buti pa nga si Vice nagawa ng tawag dito, promo para makapunta kay sa dahig. Kasi ang daming bobo yung mga bobo dapat doon na kayo sa dahig lahat tumira magtayo na kayo ng mga kubo doon, gawin ninyong bilibid yung harap ng dahig lahat ng mga DDS doon na kayo magsitirahan sa dahig. Kasi nandoon na yung puon ninyo. Magdasal kayo doon, magpiesta kayo doon, magnegosyo kayo doon, tapos mag-fentanyl kayong lahat doon. Kasi mga bobo kayong DDS Diyos mio marimar. Ngayon lang ako nakakita ng Pilipino na kahit pinakain na ng tae, kahit alam na nilang mabaho, sasabihin pa rin mabango. Kasi bakit? Kasi galing kay Duterte. Alam nyo sa totoo lang, kahit tumae si Digong na napakabahong igit, sasabihin ng DDS dyan, ang bango ng tae ni tatay. Kahit si Digong, makaihi yan sa pantalon at mapangi kasi amoy matanda na yung ihi, parang pangriban sa buhok. Sasabihin ng DDS, ang bango ni tatay. Bakit? Kasi bubo nga sila. Utu-utu nga sila. Alam niyo yung mga DDS, malalaman mo kapag DDS yan. Yung dito sa Pilipinas. Malalaman nyo kapag DDS yan kasi kapag nakasalubong mo yan tapos may nakita kang tae, naapakan nila, sabi mo, nakaapakan ng tae. Hahawakan pa yan tapos dilaan. Tae nga. Malaman mo, ganyan ang ugali ng DDS. Sabihin mo, uy, dong, day, nakaapakan ng tae. Hahawakan pa nila yan. Tapos, amuyin, dilaan. Ang tae nga. Hindi sila naniniwala. Hanggat hindi nila nahahawakan, hindi nila naaamoy. Kasi, minsan daw, baka dang chocolate. Ganyan ang mga DDS. Ganyan ang mga DDS. Yan yung mga zombie. Mga walang utak, mga putang inang yan. Diyos ko, tuwang-tuwa sila na ipersona ng grata daw si Vice. Hindi kakagutom ni Vice yan. Hindi kakagutom ni Vice yan. Mas kayo pang mga DDS ang magugutom. Tandaan ninyo, pag sinabi ni Vice, persona ng grata na ako sa Davao. Baka wala ng turista pupunta dyan.
Kaya tandaan ninyo si Vice, influential yan. Kayo, anong may impluensya ninyo? Puro kay bobo. Ikinahiya na nga kayo ng kapwa ninyo Pilipino eh. Diba, pinagtanggol nyo kriminal? Hindi nyo ba alam? Halos lahat ng pinagtanggol ninyo sa side ni Duterte, puro nakakulong, may wanted, kriminal, human trafficker. Diba? Hindi nyo naiisip yan? Kawawa kayo. Ang bububo ninyo. Ito mga kababayan I will tell you frankly, lalong-lalo na sa mga pinklawan at sa pulahan. Hindi nyo ba naisip, si Harry Roque, wanted, si Digong nakakulong, si Kibuloy nakakulong, si Tebes nakakulong, si Bantag, wanted. Puro DDS yan. Ha? Si Sara naman ngayon, impeachment. Hindi nyo ba napansin? Halos lahat ng side ni Digong, puro may kaso, puro may atraso. Tapos ang mga DDS, mahal namin si tatay. Putang ina, di na makauwi yan. Kung ipersona ng grata nyo si Vice sa Davao, pati si Digong, ipersona ng grata nyo na rin, kaya di na makauwi yan. Isali nyo si Digong. Hindi lang si Vice. Duterte, persona ng grata sa Davao, forever. Makabalik lang yan kung abuna. Magpersona ng grata kayo, pinipilit nyo lang si Vice. Pero si Digong, hindi nyo sinali, di naman na makakauwi. Diyos mio marimar. Ito pa, mga kababayan. Panghuli natin pag-uusapan, lalo na naman ito. Diyos mio marimar. Ito na.